Yo, what's up mga tol? Muli tayo bumabalik sa ating panibagong tattoo session. Bali ang client natin ngayon is all the way from US, sa California. Umuwi siya ng Pinas, kaya ngayon nagpapa-home service siya ngayon sa Batangas. Malayo naging biyahe namin. Kahit nagkaroon ng mga aberya, okay lang din naman kasi masarap din bumiyahe at mag-road trip. Noong mga panahon na yan, medyo late na, madaling araw na, kaya naisipan namin mag-book na lang ng hotel. Since malapit na rin naman kami sa mismong location para makapagpahinga na rin, para bukas, ready na agad. And yun, pagkagising namin, kain lang muna saglit, tapos ready na kaagad. Ang plano ko, kailangan kong tapusin yung tattoo within that day. Bali, ang gagawin ko pala is half sleeve wrap around na black and gray. And after ng tattoo, plano namin mamasyal sa Batangas and sa Tagaytay. Bali, kasama ko pala dito yung asawa ko. And Cherry yung nagbibideo ngayon. Actually, malapit na tayo sa location and maya sisimulan na rin natin ang tattoo session. Sa ngayon, nagpe-prepare na ako ng mga gagamitin ko. Siyempre, gamit natin ngayon is mga Mad Kid tattoo product. Bali, yung ginawa ko nga palang timpla ng black and gray wash ay may pagka-experimental. Hinaluan ko siya ng Battleship Gray ng Eternal para makuha ko yung style na may pagka-opaque wash. Bali, ang plano palang design ni client is mga orchid flowers na may nakapalibot na rosary. Tapos merong butterfly sa taas. Sobrang memorable kay client yung orchid flower kasi ito yung favorite na flower ng kanyang lola. By the way, ito pala yung first tattoo ni client. Kaya hanggat maaari gusto ni client yung significant sa kanya and memorable yung magiging first tattoo niya. Usually, ganun naman talaga pag first time magpapatattoo. Kadalasan na mga design na naiisip nila o napipili nila is yung significant sa kanila or may symbolize sa buhay nila. Madalas dyan mga birthday, zodiac sign, or minsan mga memorial tattoo. Actually, ang mahirap na part dito is yung crucifix na pendant saka yung Mama Mary sa may bandang gitna ng rosary. Yung size kasi niya is actual size ng rosary, kaya yung details niya sobrang liliit na rin. Kapag ganun kaliliit na design tas gagawin mo sa tattoo, usually ginagawa ko lang doon, kinukuha ko yung pinaka main shape ng object o ng pinakang subject. Tapos mag-a-apply ako ng mga sobrang liliit na details para maging visible pa rin siya at makita pa rin yung pinakang itsura niya. And pagdating naman sa machine, babawasan ko yung stroke tapos hinaan ko rin yung volts. And sa needle naman gamit ko is 3RL na 8 gauge. Bali natapos ko na nga pala yung orchid flower. And ngayon ginagawa ko na yun sa kabilang part. Medyo tricky pala sa part na to, sa may outer part na lower arm. Kasi nagtutwist sa part na to eh. Kaya pag gumawa kayo ng design na medyo may pagka-straight line, nagtutwist siya kapag inaangat mo or iniiba mo ng direction yung arm mo. Kaya kung maglalagay ka ng stencil, mas maganda yung naka-relax position yung arm. Or nakababa siya pag nakatayo yung client. Medyo nahirapan lang ako dito kasi ang gusto ng client is mabasa yung design pag nakataas yung arm niya. Kaya hinanapan ko ng magandang angulo na kahit nakababa yung arm niya is maganda pa rin tignan o straight pa rin yung itsura ng design. Sa ngayon mga tol, bali nag-freehand ako ng mga add-ons design. Nilagyan ko ng mga clouds, tapos nilagyan ko ng sinag yun sa may crucifix. And ngayon natapos na rin ang ating tattoo session mga tol. Bali ngayon nililinisan ko na siya and tinitingnan ko kung ano yung mga dapat balikan o yung mga kulang pa. A total of 12 hours kung di ako nagkakamali. Kasama na rin yung break time dyan mga tol. Shoutout pala sa Mad Kid Tattoo Product sa pag-i-sponsor ng mga ginagamit ko sa mga tattoo session. At yun mga tol, ito ang resulta ng ating half sleeve tattoo project. Mga gusto rin magpabook o magpa-schedule ng tattoo, pwede nyo kayo message sa aking personal Facebook and sa aking Facebook page. Yun lang mga tol, and kita-kits ulit sa panibagong tattoo session.